Alright, so retro gaming tayo sa using SJ Cam SJ10X. Okay, so SJ Cam SJ10X 1080p ang settings natin at 30 frames per second. So naka wide settings tayo, pero parang narrow pa rin yung frame. Okay, so color is okay, medyo dark, mataas ang contrast. And another thing na manonotice natin is ayan, medyo yellowish at saka medyo bluish. And as for the sound, kasi nga itong SJ Cam SJ10X ay merong noise reduction, medyo kulob yung tunog niya. So rinig natin yung ambient noise, yung tunog ng mga sasakyan, pero hindi ganun kalakas. At syempre may wind noise kasi hindi ako naka-external mic. So naka voice over lang tayo ngayon. Hindi pa maganda yung timpla ng noise reduction ng SJ Cam SJ10X. So for me, medyo disturbing yung tunog niya. So as you can see, pag naka-wide ka kasi, yung stabilization niya ay medyo mababa. Okay, so pag naka-normal ka, medyo mataas ang stabilization. So ngayon naka-wide tayo. So hindi pa rin siya katulad ng GoPro na super wide. Medyo wide, pero parang narrow pa rin eh. As you can see, yung head ng ating Honda Click, medyo narrow ang dating. Medyo makipot. Medyo narrow ang itsura niya. And you can see the kalsada. Visually, kung talaga nandito ka sa lugar na to, going to Makati, hindi ganyan. Medyo mas wide pa. Ayan, as you can see, shaky talaga siya. Alright? Which is actually what it is, personally, habang nagra-ride ka. Pero kung kailangan mo ng magandang footage, syempre, kailangan mo na rin ng stabilization na maayos. Pero teka, ayusin kaya natin to sa CapCut. Ayusin kaya natin to sa CapCut PC Video Editor. Okay, so let's start sa stabilization. Umpisa natin sa minimum cut. Okay, so ayan, medyo nabawasan yung shakiness niya. Pero hindi nababawasan yung framing. I mean, wide frame pa rin siya. Then, let's go to recommended stabilization. Ayan. So, kitang-kita nyo mga chong, mala GoPro na ang stabilization nito. Malubak talaga dito sa EDSA ha? Pero hindi masyado na distort ang video. Kung mapapansin nyo, merong konting-konti, pero hindi siya masyadong pansin. Medyo na-crop ng konti yung ating video. And now, dito naman tayo sa most stable. Let's just say na merong slight improvement itong most stable na stabilization. Talaga naman malubak dito sa parting ito. Pero as you can see, hindi nagiging jelly-like o nadidistort yung video. Ang masasabi ko is I will go for the recommended settings ng stabilization. Alright, so gawa naman natin ang paraan itong fisheye look. Kaya medyo nagiging narrow yung video nito eh. Kasi gawa nitong fisheye. Unlike GoPro, hindi to super wide. So sa SJ Cam SJ10X, wide lang, meron tayo niyan. Sa effects ng CapCut, merong wide angle video effects. So okay, so subukan natin yan. Alright, so medyo naging wide, di ba? Ang default niya is 45%. Let's raise it up to 100% wide angle. Yan. So, mala GoPro na ang dating, di ba? So, sa video settings, meron siyang auto adjust. Okay, so subukan natin tong auto adjust. So, naging much brighter ang ating ang video ha. Kung hindi pa kayo satisfied dito sa effect na to, pwede kayo mag-experiment ng filters. Okay, so enjoy the rest of the video. Papakita ko yung mga ibang filters na sarili kong picks. So let's enjoy the ride. Again, this is Bian Garcia and you're on Tigerbug Motovlog. Do what you love and love what you do.